araw po sa inyong lahat. Ako po si Ziliana Avril A. Arnopia at ngayon ay babahagi ko ang aking advokasya, ang advokasyang pangwika. Sa panahon ngayon, napakarami na ng pagbabago sa ating lipunan. Mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya, lumalawak ang paggamit ng mga wikang banyaga, at tila ba unti-unti nang nalilimutan ng ilan ang ating sariling wika, ang wikang Filipino. Dito pumapasok ang layunin ng aking advokasya, ang pagtangkilik, pagmamahal, at patuloy na paggamit ng wikang Filipino sa lahat ng larangan ng ating buhay. Ang wika ay hindi lamang simpleng paraan ng pakikipag-usap. Ito ay bahagi ng ating pagkatao, ng ating kultura, at ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pamamagitan ng wika, na ipapahayag natin ang ating damdamin, kaisipan, at mga pangarap. Ngunit sa paglipas ng panahon, napapansin ko na mas nagiging madalas ang paggamit ng wikang banyaga, lalo na sa kabataan. Marami na ang nahihiyang gumamit ng Filipino at mas gusto pang magsalita ng Ingles upang mas sosyal o moderno ang dating. Ngunit, tanungin natin ang ating sarili. Kung hindi natin gagamitin at pahahalagahan ang sarili nating wika, sino pa ang gagawa nito para sa atin? Ang advokasyang ito ay nananawagan sa bawat isa, estudyante, guro, magulang, at mamamayan na itaguyod ang wikang Filipino hindi lamang sa paaralan kundi sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi natin kailangan talikuran ang mga banyagang wika, ngunit dapat ay laging unahin at ipagmalaki ang sarili nating wika. Ang paggamit ng Filipino ay hindi hadlang sa pag-unlad. Sa halip, ito ay tulay tungo sa mas malalim na pag-uunawaan ng bawat Filipino. Kung gagamitin natin ang ating wika sa edukasyon, sa media, at maging sa pamamahalaan, mas magiging malinaw ang komunikasyon at mas maiintindihan ng bawat isa ang mga isyong panlipunan na dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang wika rin ay kasangkapan ng pagkakaisa. Sa panahon ngayon na maraming Pilipinong nahahati dahil sa opinyon, relihiyon, at paniniwala, ang wikang Pilipino ang nagsisilbing tulay upang tayo magkaunawaan at magkasundo. Kaya't kung ating bibigyan halaga ang paggamit ng Filipino, hindi lamang natin pinanatili ang ating kultura, pinalalakas din natin ang ating pagkakaisa bilang isang bansa. Sa paaralan, mahalagang ituro ang gamitin ang Filipino hindi lamang bilang asignatura, kundi bilang wikang panturo. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan ng mga mag-aaral ang mga aralin at mas mararamdaman nila na ang wika ay hindi hadlang kundi tulong sa pagkatuto. Ang mga guro naman ay may malaking papel sa advokasyong ito. Sila ang nagsisilbing huwaran ng paggamit ng tamang Filipino, pagsulat, sa pagsasalita, at sa pagtuturo ng kabutihang asal. Kung ang bawat guro ay gagamit at magpapakita ng pagmamalaki sa wika, siguradong mahihikayat din ang mga estudyante na gawin ito. Sa social media naman,
napakahalaga rin ng papel natin bilang kabataan. Sa halip na puro banyagang salita ang ating gamitin, subukan nating isama ang mga salitang Filipino sa ating mga post, captions at komento. Sa ganitong paraan, na ipapakita natin na mahal natin ang ating sariling wika kahit sa makabagong panahon. Hindi madaling itaguyod ang edukasyong pangwika. Minsan, pagtatawanan tayo. Minsan, sasabihin nilang baduy o old-fashioned tayo. Pero tandaan natin, ang wika ay hindi uso na nawawala. Ito ay pamana na dapat nating ingatan. Kung patuloy nating pahahalagahan ang Filipino, tinitiyak natin na mananatiling buhay ang ating kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaya sa pagtatapos ng advokasyon ito, nais kong iwan ang mensaheng ito. Ang tunay na pagmamahal sa bayan ay nagsisimula sa pagmamahal sa sariling wika. Huwag nating ikahiya ang paggamit ng Filipino. Ipagmalaki natin ito sa paaralan, sa tahanan, sa trabaho at sa social media. Sabay-sabay natin itaguyod ang wikang Filipino. Sapagkat ito ang ating sandata, ating pagkakakilanlan, at ating dangal bilang Pilipino. At naway maging inspirasyon sa ating lahat ang advokasyong ito upang patuloy nating isabuhay at ipalaganap ang pagmamahal sa ating sariling wika. Itaguyod ang wikang Filipino, ipagmalaki ito, mahalin ito. Ngunit bago ko tuluyan tapusin ang aking advokasya, gusto kong ipaalala sa ating lahat na ang wikang Filipino ay buhay dahil tayo mismo ang nagbibigay buhay dito. Tayo ang dahilan kung bakit ito patuloy na umiiral. Sa bawat salitang binibigkas natin, sa bawat tula at awiting nililikha at sa bawat kwentong ating ipinibahagi. Minsan, iniisip ng iba na maliit lang ang bag ng paggamit ng wikang Filipino sa araw-araw. Pero kung iisipin natin, bawat simpleng kamusta, bawat salamat, bawat mahal kita, lahat ng yan ay patunay na ang ating wika ay may puso. Kapag may puso ang ating wika, may puso rin ang ating bayan. Kaya sa bawat pagkakataon, piliin natin gamitin ang ating sariling wika ng may dangal at pagmamalaki. Sa paaralan, sa tahanan, sa trabaho o kahit sa social media, ang bawat paggamit ng Pilipino ay parang maliit na binhi ng pagmamahal sa bayan. At kung ang bawat Pilipino ay magtatanim ng ganitong binhi, sigurado kong mamumunga ito ng isang bansang pagkakaisa, may malasakit at may tunay na pagkakakilanlan. Hindi man natin agad maramdaman ang pagbabago, ngunit sa pagdaan ng panahon, makikita natin na ang wikang Filipino ay hindi na lamang asignatura o salita. Ito na ang magiging simbolo ng ating pagkakaisa at pagmamahalan bilang isang lahi. Kaya mga kapwa kong Pilipino, sama-sama nating itaguyod ang wikang Filipino. Huwag nating hayaan na ito'y malimutan, sapagkat kapag pinangalagaan natin ang ating wika, pinangangalagaan din natin ang ating pagkatao, kultura at kasaysayan. Sa simpleng paggamit ng salitang magandang araw, sa pagtuturo ng Pilipino sa mga kabataan, at sa pagpapahayag ng damdamin sa ating sariling wika, tuon natin tunay na ipinapakita ang ating pagmamahal sa bayan. Muli,
Ako po si Ziliana Avril A. Ornopia at ito ang aking advokasyong pangwika. Isang panawagan ng puso para sa bawat Pilipino. Mahalin, gamitin at ipagmalaki ang wikang Pilipino. Dahil ang wika natin ay hindi lamang salita. Ito ang ating kaluluwa bilang Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay ang wikang Pilipino.